serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. iminungkahi ang pagtatatag ng kooperatiba sa mga magsasaka para sa Agri-MSME Development. Ito ay matapos ilatag ang ilang rekomendasyon ng Private Sector Advisory Council Job Sector Group kay Pangulong Marcos ang may kinalaman sa pagpapaunlad ng MSME sa hanay ng sektor ng agrikultura. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Iminungkahi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatatag ng kooperatiba sa mga magsasaka para sa Agri-MSME Development. Kasunod ito ng ilang rekomendasyong inilatag ng Private Sector Advisory Council Job Sector Group sa punong ekutibo na may kinalaman sa pagpapaunlad ng MSME sa hanay ng agriculture sector. Sinabi ng Pangulo na sa mga naipresentang proposed actions and recommendations, mahalagaan niya na mabigyan ng importansya at matingnan ang local market. Dagdag ng Pangulo na dapat ding mapagandaan ang mga usapin at balakid na posibleng bumangon at makamit ang mga nailatag na mga rekomendasyon. Base sa mungkahi, maaaring idaan sa Go Negosyo Kapatid Angat Lahat Agri Program o KALAP ang MSME Development Program para sa mga sektor ng agrikultura. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Darating sa Pilipinas si Australian Defence Minister Richard Marles para obserbahan ng joint training drills na nakatuon sa regional security sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Mahigit 2,000 Australian at Philippine Defence personnel ang lalahok sa amphibious landing and air assault drills. Nasa bansa na ang dalawang barko ng Australian Navy, ang HMAS Canberra at HMAS Anzar para magsagawa ng bilateral exercise kasama ang Philippine Navy. Ito ang kauna-unahang exercise ng Australia kasama ang Pilipinas sa taunang defense exercise nito sa mga bansa sa Southeast Asia. Samantala, nilinaw ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief Romeo Bronner Jr. na ang bilateral exercise na ito ng dalawang bansa ay hindi direktang laban sa China. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones.
Alon 23 military exercise sa Palawan, hindi pagpapakitang puwersa laban sa China o alinmang bansa. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ang naturang ehersisyo ay bahagi ng Indo-Pacific Endeavor ng Australia kung saan nagsagawa ng Joint Air Assault Exercise ang AFP at Australian Defence Force o ADF kasama ang US Marine Corps sa Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nilinaw ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na hindi pagpapakitang puwersa laban sa China o alinman bansa ang isinasagawang Alon 23 military exercise sa Palawan. Sa naturang ehersisyo na bahagi ng Indo-Pacific Endeavor ng Australia, nagsagawa kahapon ng Joint Air Assault Exercise ang Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force kasama ang US Marine Corps sa Punta Baja, Rizal, Palawan. Dito ay naglunsad ng simulated takeover ang mga magkaalyadong puwersa mula sa barkong pandigma ng Australia, ang HMAS Canberra, gamit ang mga eroplano ng US Marines sa Punta Baja Airfield na 100 kilometro lang ang layo mula sa Ayungin Shoal. Ang HMAS Canberra ang isa sa mga barkong napaulat na kasama umano ng USS America, ng US Navy at Japanese helicopter carrier JS Izumo na magsasagawa ng joint Navy drills sa West Philippine Sea kasunod ng ginawang pambobomba ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na patungo sa Ayungin Shoal. Nilinaw naman ni General Bronner na nagkasabay-sabay lang ang tatlong barko sa pagdating sa bansa pero magkakahiwalay ang pakay ng mga ito. Ayon kay Bronner, ang HMAS Canberra lang ang kalahok sa Alon 23 exercise habang nagsagawa ng port call at reprovisioning ang JS Izumo at nakabantay lang ang USS America. Mula sa AFP, to si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Department of Energy o DOE na may mga inisyal ng plano para sa pagsasagawa ng mga exploration sa mga islang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, ang desisyon na ito ay matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA ang panibagong oil exploration sa mga teritoryo ng Pilipinas. Dagdag ng kalihim, ginagawa ng Energy Department ang nasabing hakbang sa gitna na rin ng kamakailan na anya ay pangihimasok ng China sa West Philippine Sea. Kasabay nito nangako si Lotilla na isusumite sa Kamara ang listahan ng mga service contract kasama na ang kabuoang plano para sa naturang exploration. Samantala, tututukan rin ng ahensya ang mga improvement sa nasabing exploration dahil tiyak na makakatulong ito sa bansa sakaling maging matagumpay. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakikiisa ang Pilipinas sa global community sa pagunita ng International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. Sa mensahe ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kinikilala ng Pilipinas na ang pagtiyak sa kapayapaan at seguridad ay mahalagang salig ng pundasyon sa sustainable development. Sa pamamagitan anya ng Philippine Development Plan, nagsusumikap ang bansa para sa isang inklusibo, malinaw, makatao at human rights-based na patakaran sa kapayapaan at seguridad. Dagdag ng kalihim, gumawa rin ng Pilipinas ng mga hakbang na hindi lamang upang labanan at mapigilan ang terorismo, radikalisasyon at violent extremism, kundi upang matiyak na ang pinag-uugatan ay matutugunan. Kaugnay nito ang mga biktima at mga pamilya ng mga biktima ay makakahanap ng hustisya sa pinagsamang proseso ng whole of government at whole of society approach. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Dapat na mapanagot ang mga opisyal ng pamahalaan na nasa likod ng pag-aapruba ng mga reclamation project sa Manila Bay. Sa isang forum, sinabi ni former Environment Secretary Lito Atienza na pabor ito sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na suspindihin ang mga reclamation project sa Manila Bay habang nirerepaso ang pagsunod ng mga naturang proyekto at ang epekto nito sa kapaligiran. Iginiit ni Atienza na dapat masampahan ng
kaso ang mga opisyal na nagbigay ng permiso sa mga reclamation project dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan. Kaugnay nito, hinikayat ni Atienza ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na manguna sa pagbibigay proteksyon sa Manila Bay. Kung saan yan tatanungin, dapat na lubusan ng ipahinto ang mga reclamation project na nakakasira sa kalikasan at sinasamantala ng malalaking korporasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi sang-ayon si Go Negosyo founder Joey Concepcion sa work-from-home setup ng mga naghahanap ng trabaho. Ayon kay Concepcion, nababagay lamang ang work-from-home setup sa panahon ng pandemya. Ngunit ngayon ay kailangan na anyang pumalo ang ekonomiya sa pamamagitan ng consumer spending, kaya mas mainam na magkaroon na ng paggalaw ang mga tao. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Hindi kumporme si Private Sector Lead for Jobs Head at Go Negosyo founder Joey Concepcion sa naging resulta ng isang pag-aaral na mayorya ng mga naghahanap ng trabaho ay mas gusto ng work from home setup. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Concepcion na kung pulos na lang work from home ang magiging arrangement sa pagtatrabaho ay mababawasan ang mobility. Kapag nabawasan na niya ang paggalaw, otomatikong less consumption ang kasunod at mararamdaman na niya agad ito sa galaw ng transportasyon kung saan ay hihina ang angkas, joyride at apektado rin dito ang mga pumapasada ng bus at jeepney. Pati niya ang nasa food business ay mahagip nito gayong kakaunti ang kakain sa labas, sabang pati ang mga mamimili ng damit para pampasok sa opisina ay tiyak na mababawasan. Kaya para kay Concepcion, aplikable lamang ang work from home sa panahon ng pandemya, pero ngayon tapos na niya ang pandemic, dapat nang ipatupad ang work from office. Sa ganitong paraan niya ay papalo ang ekonomiya gayong lalakas ang consumer spending. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpalabas ng abiso ang National Wages and Productivity Commission o NWPC para sa pagsasaayos ng wage distortion sa mga kumpanya. Ito ay matapos ang pagtataas ng minimum na sweldo sa Metro Manila. Ang Wage Advisory No. 1 Series of 2023 ay magsisilbing gabay sa mga kumpanya para itama ang posibleng pagkakaroon ng wage distortion matapos maipatupad ang minimum wage orders. Sa nasabing abiso, iginiit ng Wage Board ang isinasaad sa Labor Code tungkol sa wage distortion at nagbigay ng suggested formula na may sample computations para matugunan ito. Ayon sa Wage Board, mahalagang maiayos ang wage distortion sa kumpanya para mapanatili ang moral ng mga empleyado at maayos na pagtatrabaho. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Tumaas ang kaso ng leptospirosis at dengue noong nakaraang buwan sa gitna ng mga pagbaha at ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa datos ng Department of Health mula July 16 hanggang 29, naitala ang karagdagang 179 na kaso ng leptospirosis. 18% mataas ito kumpara sa 170 na naitala makalipas ang 2 linggo. Tumaas din ang kaso ng dengue mula July 2 hanggang 15. Naitala ng DOH ang 9,877 na dengue cases. Sinabi ng DOH na posible pang tumaas ang mga napaulat na bilang ng kaso ng leptospirosis at dengue sa bansa dahil sa malalakas na ulan at pagbaha. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iniengganyo ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na gamitin ang mga online disaster risk reduction and management tools na makakatulong sa pag-iwas sa kapahamakan. Kabilang dito ang Hazard Hunter PH, isang mobile at web application ng Department of Science and Technology o DOST na nagbibigay ng hazard assessment report kung ang isang lugar ay delikado sa mga seismic, volcanic o hydrometeorological hazard
hazards, habang ang fault finder na gawa rin ng DOST ay nagbibigay ng impormasyon sa active faults sa bansa. Maaari namang gamitin ng media ang information chart ng mamamahayag kaugnay sa mga sakuna at kalamidad na matatagpuan sa website ng Office of Civil Defense. Laman nito ang mga impormasyon sa iba't ibang sakuna tulad ng mga terminong ginagamit at mga paghahanda at pagtugon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nananatiling suspendido ang water interruptions ng Maynilad sa ilang bahagi ng Caloocan, Malabon, Manila, Navotas, Quezon City at Valenzuela. Ito ay kahit unti-unti nang bumababa ang level ng tubig sa Angat at Ipo Dams na pinagkukunan nito ng supply. Sa pinakahuling datos mula sa Pag-asa Hydrometeorology Division, bahagyang bumaba sa 178.12 metro ang level ng tubig sa Angat Dam matapos mabawasan ng 16 na sentimetro. Gayunman, mas mataas pa rin ito sa minimum operating level na 180 metro. Ang Ipo Dam naman ay nabawasan din ng bahagya na ngayon ay nasa 100.6 na metro. Bukod dito, bumaba rin ang level ng tubig sa Lamesa Dam, Ambuklao at Caliraya Dams. Patuloy ang paalala ng Maynilad sa publiko na makiisa sa masinop na paggamit ng tubig lalo't may umiiral pa ring El Nino na posibleng maging dahilan upang mabawasan ang mga pag-ulan sa dam. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Isasalang sa pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hirit na taas pasahe ng ilang transport groups. Sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III na inaasahang tutukuyin sa pagdinig kung dapat pagbigyan ng hiling na itaas ang singil sa pamasahe sa jeep sa gitna ng sunod-sunod naman na pagtaas ng presyo ng langis. Kaugnay nito, nilinaw ng LTFRB na kailangan pang sumailalim sa karagdagang pagsusuri ang hirit na taas pasahe kasama ang ahensya ng pamahalaan tulad ng National Economic and Development Authority o NEDA upang malaman kung magdudulot ng malaking economic burden ang panibagong fare hike. Una nang nagsumite ng sulat ang mga transport group na Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP, Pagkakaisa ng mga tsuper at Operators Nationwide o PISTON, Stop and Go Transport Coalition Incorporated at Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJODAP para hilingin sa LTFRB ang 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampublikong jeep sa buong bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, tanim na palay sa bahagi ng Sarat, Ilocos Norte natuyo. Ang ulat mula kay Ranimer Dorilag. Pagamamkan dagiti manalo ni Barangay 23 San Andres City iti Sarat, Ilocos Norte ang madadael ti mulad apagay gapu ti panagkurang ti danum. Iti panagbisita ti Radyo Pilipinas Lawag iti nasa lugar natikagan dagiti mula apagay dagiti sumagmamano a manalon agarup may sa alawas kalpasan ti pannakairaet dagitoy. Rumrumar sumagmamanon nga aldaw nga awan ti rapig sa todo iti nasa lugar. Sigun kadagiti manalon adapay laeng ti danom nga agayos manipud iti water impounding system nga imposible nga agkurang ken saan ang makadanon kadagiti daduma amula apagay. No pegasa nakaipilan na dagiti manalon ti insurance para kadagiti mula da apagay tapno bilang madadael dagitoy kita dati sang kapasit at tulong ang may paay kadakwada. Segun ti Sarat Agriculture Office awan pa ti deklarasyon ti Department of Agriculture titikag iti naso nga ili rason amay yuray sakbay ti pannakases ti lugar ken pannakaibunong ti insurance.
Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. La Union naghahanda na para sa mas malaki at mas exciting na La Union Surfing Break 2023. Ang ulat mula kay Albert Kawile. Pagsagsaganaanan ti probinsya ti La Union ti dakdakkel a La Union Surfing Break 2023. Ti selebrasyon anay tuding ang maangay ti umuna lawas ti Nobyembre ket manamnama dakdakkel ken narangrang ay itaatawan. Malaksid iti ili ti San Juan na makonkuna surfing capital ti Amyanan. Kinumpirmaran ti baknotan Agoo siyudad ti San Fernando ken Luna ti panagipasitda iti selebrasyon. Gaboy ti daytoy manamnama nga dadupay nga aktibidades ti turismo ti maiwaras ti entero a probinsya. Malaksid kadagiti tradisyonal na pasalip iti surfing ken surfing clinics. Maangay pay dagiti water sports ken beach games kasama ti music festival ken food fair. Karaman pay dagiti ecological activities kas iti coastal cleanup, rescue ken emergency response camps ken special nga aktibidad para iti konserbasyon nagiti pawikan a maawagan ti Journey of the Flippers. Makitinulong mo ti La Union Multisectoral Governance Council tapno mas mapalawa pa iti public-private participation iti La Union Surfing Break amay bilang amay sa kadagiti best tourism activities ti Pagilian. Manipod Radyo Pilipinas Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Sogod. DSWD FO8 pinangunahan ang Social Pension Program Consultation Dialogue sa lalawigan ng Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jevic Epis. Ang mga LGU o local government unit gikan sa mga kalungsuran sa probinsya sa Leyte mitambong sa consultation dialogue kabahin sa pagpatuman sa programa sa DSWD nga gihimo niadtong Agosto 16 hangtod 18 sa dakbayan sa Ormoc. Usa sa mga gipasabot sa naasi nga dialogo mao ang updated nga guidelines sa programa para sa tuig 2023 ug sa pagrepaso sa Memorandum of Agreement sa ahensya ug sa mga LGU mahitungod sa pagpatuman sa transfer of funds modality para sa social pension sa mga katigulangan. Nasayran nga karong tuiga gisugdan ang transfer of fund modality para sa social pension din ang pundo gi-download na sa panudlanan sa matag LGU gikan sa DSWD Regional Office 8. Ang National Commission on Senior Citizen mihatag og update sa kasamtangang kahimtang sa operasyon niini sa tibok nga rehiyon di nasayran nga nagpadayon pa karon ang payout sa social pension para sa mga eligible senior citizen. Ang nasakpit nga consultation dialogue usa lang sa mga dialogo nga ipahigayon sa laing probinsya sa rehiyon aron mas sayran unsa ang angay buhaton aron hapsay ang tibok implementation sa mga programa sa DSWD karong tuiga 2023. Gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jevic mula dyan sa Sogod. Samantala, dumako naman tayo sa Borongan. Community Outreach Program ng Eastern Samar Police Provincial Office isinagawa sa Borongan, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang mga personnel ng Eastern Samar Police Provincial Office sa panguna ni Police Chief Master Sergeant Maricel Menda ang Provincial Community Affairs and Development Unit Senior Action Police Non-Commissioned Officer nga nahaylarom hiton paumuno ni Provincial Director Police Colonel Jose Manuel Payos in Malangpuson nga nagdumarahin Community Outreach Program ipinaagin pandistribuhin food packs nga na mga pili nga kablas nga pamilya sa Barangay Sabang, Borongan, Eastern Samar. Ining aktibidad in may pagisumpay hiton Adopt an Indigent Family Program nga binansagana Kapwa Ko Sagot Ko program hiton kapulisan. Nakakarawat ang 8 nga mga pili nga pamilya hanasabi nga barangay hin mga assorted food packs o grocery items.
Panuyo hini nga programa nga makabulig ang mga kablas nga pamilya nga mapadig-on pa iton pagkakausahan kapulisan nga katawhan para hinmas himyang og progresibo nga komunidad. Tikang HRP Borongan, inihidayan Kamplon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan at kamuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. 53 disaster response and rescue vehicles ibinigay ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga barangay sa Cagayan de Oro City. Ang ulat na ito mula kay Kokoy Medina. Mukabat ngadto sa 53 ka response and rescue vehicle pickups ang gitunol ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa mga barangay sa Cagayan de Oro niadtong adlong Biyernes, Agosto 18 ning kasamtangang tuig. Sumala pa ni Zubiri nga ang disaster response kinahanglan magsugod diha mismo sa barangay level og dili magmalampuson ang mga barangay sa ilahang disaster response kung walay insaktong ekipo o mga salakyan. Tungod niini, nakahukom ang senador nga hatagan ang 80 ka mga barangay sa syudad og mga salakyan diin ni 53 ang pasiunang giturn over samtang ang kulang nga 28 ka buok ang na-download na ang pundo o kamulo na ang proseso karong mga panahon na. Dugang pa ni Zubiri nga ang pundo gikan sa Local Support Fund sa DBM o dunay alokasyon nga usa ka gatos ka milyones ka pesos. Samtang nagpaabot sa ihang dakong pasalamat si Mayor Rolando Clarix Coy ngadto kang Senador Zubiri. Diin sumala pas mayor nga dako kayo og katabang sa dakbayan ang mga sakinan nga mga pick-up nga gitunol sa senador. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Iligan. Cultural Seminar isinagawa ng University of the Philippines School of Archaeology sa Bacolod, Lanao del Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Ang University of the Philippines School of Archaeology nagpahigayon og culture seminar sa lungsod sa Bacolod, Lanao del Norte aron ipahibalo ang kabililon sa Fort Almonte sa kultura ug kasaysayan sa probinsya ug sa tibok Mindanao. Ang mga residente duol sa Tungaan, Liangan East Elementary School ni Salmo tong namati sa nasangpit nga programa. Dagang usab kanila ang nagpagawa sa ilang kaugalingong mga pagbati ug mga pangutana. Gilauman nga ang mga bagong nadiskubriyang idugang sa Fort Almonte isip kabahin sa National Cultural Treasure sa atong nasod. Ang katuyuan sa kini nga pagkalot o pagsuhid mao ang pagkuha sa dugang nga kasayuran ug dugang nga mga detalye bahin sa mga arkeolohiko nga ruins sa Northern Mindanao. Kini maghatag og dalan alang sa daghang pang mga panukid-dukid bahin sa bahandi sa kultura ug kasaysayan sa Pilipinas. Ang tanang sektor nagpakita og suporta niining importanteng aktibidad sama sa lokal na kaganghanan sa Lanao del Norte, LGU sa Bacolod uban sa BLGU sa Liangan. Gisuportahan usab ang sektor sa edukasyon, ang persa sa pagtudlo sa Liangan East Elementary School uban sa History Department sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology ug mga interesadong individual sa palibot sa Fort Almonte. Bantayan ang mga exhibit sa umaabot ng mga adlaw diin ma-display ang nakuha ug nadiskubriyang archaeological ruins sa Bacolod. Gikan diri sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan. Samantala, dumako tayo sa Zamboanga. Pagpapatibay ng ICT at turismo ng mga bansa na bahagi ng BIMP Iaga isinagawa sa Zamboanga City. Ang ulat mula kay Justin Bulanon. Yan man Junta el Magamiang Nasyon del Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Areas o BIMP Iaga na Ciudad de Zamboanga recientemente. El Junta según para na desarrollo del Information and Communications Technology o ICT y Turismo na rehiyon del BIMP Iaga.
El magalidere sa dali di ila maga-eksperyensya isaber, magata kontinua proyekto, y mga posibles otros proyectos para na ICT na di ila kada ikonasyon. Ya diskuti también el grupo El Cuento del Turismo para el desarrollo del cada lugar, ta incluhi el comercio, investment y el importancia y prestación del cultura del maganasyon. El Junta ya tiene buen éxito por medio del liderato del DICT, Departamento del Turismo, Gobierno Local de Zamboanga y el Mindanao Development Authority. Desde aquí Ciudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Justin mula dyan sa Zamboanga. At yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakipagpulong si Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual sa delegasyon ng EU-ASEAN Business Council o EU-ABC sa sidelines ng ika-19 na ASEAN Economic Ministers European Union consultation sa Semarang, Indonesia. Sa nasabing sidelines, ikinalugod ng parehong delegasyon ang mga positibong development para sa EU Generalized Scheme of Preferences o GSP Plus at ang pagsisimula ng scoping process para sa posibleng Philippine-European Union Free Trade Agreement o FTA na inaasahang susuporta sa pagsusustain sa patuloy na paglago ng kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at EU. Kinilala rin ng kalihim ang matibay na suporta ng EU-ABC para sa muling pagbabalik ng negosasyon para sa PH-EU FTA. Binigyang diin din ni Pascual ang naging matagumpay na pagpupulong sa pagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen nitong Hulyo. Itinampok din ni Pascual sa mga kasapi ng EU-ABC ang malakas na potensyal ng bansa pagdating sa solar, wind at geothermal energy bilang pagkilala sa mutual interest sa larangan ng renewable energy at sustainable financing. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para sa iba pang mga balitang negosyo, kinilala ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual ang mahalagang papel ng United Kingdom sa pagsusulong ng Regional Economic Integration Agenda ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, partikular sa larangan ng sustainability at digitalization. Sa naging 3rd ASEAN Economic Ministers United Kingdom o AEM-UK consultations sa Semarang, Indonesia, nagpasalamat ang kalihim sa mga opisyal ng ASEAN at UK sa pagsulong na ginawa sa pagpapatupad ng mga hakbangin na nakabalangkas sa ilalim ng Joint Ministerial Declaration on Future Economic Cooperation. Nanawagan din si Pascual sa mga opisyal ng ASEAN at UK na isaalang-alang ang pagpapalawak ng mga hakbangin upang suportahan ang digital transformation agenda ng rehiyon, partikular ang nilalayong ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Sinabi rin ito na mahalaga ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa UK sa pagsusulong ng sustainable at digitalized processes habang lumilipat ng Pilipinas sa isang green economy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nakipagpulong si Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual kay Korean Trade, Industry and Energy Minister for Trade, Duk Gun An,
sa sidelines ng naging pagpupulong ng ASEAN Economic Ministers sa Semarang, Indonesia. Tinalakay ng dalawang opisyal ang mas pinaigting na economic engagement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Ikinalugod din ng dalawang opisyal ang pagtatapos ng negosasyon para sa PHROK Free Trade Agreement at nagkasundong lagdaan ito at posibleng gawin ito sa sidelines ng ika-24 na ASEAN Republic of Korea o ASEAN ROK Summit sa darating na Setyembre. Bukod pa rito, gagawa rin sila ng posibleng kooperasyon sa katatagan ng supply chain upang matiyak ang katatagan at predictability ng mga operasyon ng negosyo, partikular sa manufacturing sector. Tinitingnan din ni Secretary Pascual at Minister An ang pagdaraos ng isang business forum upang palakasin ang trade and investment relations bilang pagdiriwang sa ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Korea. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Tumanggap ng pagkatalo ang Gilas Pilipinas laban sa Mexico 84-77 sa kanilang huling tune-up game bago magsimula ang FIBA Basketball World Cup 2023 na hindi naglaro si Filipino-American guard Jordan Clarkson. Wala sa lineup si Clarkson kasama sina Thirdy Ravena at Ray Parks Jr. sa tune-up game nila nitong Lunes ng gabi na ginanap sa PhilSports Arena. Nanguna para sa Gilas si Scottie Thompson sa nagawa nitong 14 na puntos mula sa 6 of 11 shooting at sa 23 minutong paglalaro. Nakakuha din siya ng 6 na rebounds at 5 assists. Wala ng Gilas player ang nakakuha ng double digits kung saang nakascore sina Roger Pogoy at Dwight Ramos ng tig-siyam na puntos bawat isa. Tabla ang laban sa 51-all sa halftime bago umabante ang Mexico 69-63 sa third period na napanatili nila hanggang matapos ang laban. Nakascore ng 18 puntos si Paco Cruz, 17 kay Paul Stoll, 15 kay Fabian James at 12 puntos kay Josh Ibarra para sa Mexico na ranked 31st sa buong mundo. Kasama ang Mexico sa Group D ng FIBA World Cup, kasama ang Egypt, Montenegro at Lithuania. Makakalaban nila ang Montenegro sa unang araw ng FIBA World Cup sa Agosto 25 na gaganapin sa Mall of Asia Arena, habang kakalabanin naman ng Gilas ang Dominican Republic sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi lang nakataya ang tropeyo ng Naismith sa FIBA Basketball World Cup na nagpapakita ng mga magagaling na basketballista sa buong mundo, kundi pati na rin ang pagkakataon na makasali sa Olympic Games sa Paris. Ang 7 koponan na nasa itaas ng standings ay otomatikong pasok sa Paris 2024 Olympics, habang ang 4 na natitirang spot ay kukunin sa FIBA Olympic Qualifying. Ang 2 top teams sa Americas at Europe at top teams mula sa Africa, Asia at Oceania ay sasamahan ang Paris Games na host, France, sa main draw ng Olympics.
Pangarap ng Pilipinas na maging isa sa best-ranked team sa Asia ngayong World Cup para makapasok muli sa Olympics simula pa noong 1972 Munich Olympic Games, 51 taon na ang nakakalipas. Sa isang forum ng Philippine Sports Writers Association o PSA, Lunes ng umaga, sinabi ni Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP President Al Panlilio na sana manalo ng kahit 2 laro ang Gilas para makapasok muli ang bansa sa Olympics. First of all, I think, as you know, we haven't hosted World Cup like this since 1978. It's 45 years. It's even been much longer since we were in the Olympics the last time for basketball. It's 1972. Naalala ko pa nga yung poster ni Jaworski at ni Fernandez Aparto, yung ka-blue uniform sila. So, it's been a while, and I think the aspiration for us is we want to be the best Asian ranking team, obviously. I was in practice the other night, starting to, everybody was there. I'm glad to see that even Scotty was there, so that was a positive news, at least for the team. I think the difficulty for the coaches now is deciding the final 12, because I have to say thank you to everybody in the pool who have sacrificed for Gilas. Not being guaranteed a spot. No. Also Justin Brownlee. Also thank you very much for what he has done and to just contribute to this journey of Gilas. Talagang gusto namin talagang to perform our very best. My gut feel, I think we've kakayanin. Hope we can win these 2 games sana. Para we have not our best. World Cup is we won 1 game in 2014 against Senegal. Unfortunately, we didn't win anything in Beijing. So I'm hoping we can win 2 games, and if we can do that, we go to the next round and potentially really play for the spot for the Olympics. I told it to the team the other night when I was there that it's also the prize also is a spot in the Olympics, which again, we have not been there since 1972 from a basketball point of view. So I think alam ng team na yun ang gusto nilang mangyari, and if we can achieve that, that will be great for the country and for basketball. Ng balasahan sa roster ng Farm Fresh Foxies sa third conference ng Premier Volleyball League o PVL. Sa kanilang mga social media accounts, pumirma sina Justin Dorog at Alyssa Bertolano na dating taga Girl Floor. Huling koponan ng dalawa ang defenders nitong huling conference kung saang nagtapos sila sa ikahuling pwesto, tangan ang 0-4 record at may talo din sa Fulton kung saan sila ang nagtapat para sa 11th place. Tinitignan naman ni Coach Jerry Yee na magandang development ito para sa Foxies dahil sina Dorog at Bertolano ay mga veterano na. Makakasama muli ni Dorog si Coach Yee na naging mentor niya noong naglalaro pa siya sa UP Fighting Maroons. Habang si Bertolano ay makakasama niya naman ang kanyang karibal sa UAAP na sina Tricia Tubo at Kate Santiago. Samantala, sinabi ni Yee na inaasahan niyang magkakaroon ng magandang chemistry ang kanyang mga players dahil sila ay magtutungo sa Hong Kong. All Filipino muli ang third conference ng PVL imbis na mayroong import katulad ng nakalipas na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang na mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. So ito na ha, ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito ha, pagkatapos ng napakahabang proseso ng medical treatment, idineklara ng cancer-free ang content creator na si Will Dasovich. And talaga namang lumaban at hindi sumuko. In short, fighter itong si Will na makipaglaban sa kanyang stage 3 colon cancer at ngayon ay masasabi na niyang magaling na siya. Literally na magaling na siya kasi healthy na siya ngayon. And sa YouTube vlog ng kanyang tiyahin na broadcast journalist na si Karen Davila, wow, magkamag-anak pala sila. Nagbahagi si Will ng ilang detalye kung paano niya hinarap ang kanyang sakit. And kwento niya kay Karen, quote and unquote, "Yes, I was declared cancer-free just a few months ago. I think it's a beautiful thing to do. I just was declared cancer-free and now pwede ko na ipakita sa mundo na I can break a record. And my body is, I feel 100%. And yung record kasi na tinutukoy ni Will ay ang nakuha niyang national record for underwater breath holds at 5 minutes and 39 seconds. Again, 5 minutes and 39 seconds. O diba, napaka kaya niyang huminga sa underwater ng ganong katagal. It's a sign na talaga namang healthy na si Will Dasovich. And natatandaan pa raw niya nang may mga nagsabi sa kanya na kahit magpagamot pa raw siya at gumaling ay hindi na magiging 100% okay ang kanyang katawan. Pero pinatunayan niya posible pa rin itong mangyari sa isang cancer patient. And Anya, quote and unquote, "They always told me, people always said, you'll never be 100% after chemotherapy after going through cancer. I can confidently say I feel 100% or even more. Every battle you conquer, you gain more confidence within yourself." And ang pagkakaroon din ng colon cancer, ang isa sa mga dahilan daw ni Will kung bakit matapang siyang sumasabak sa mga buhay na activities tulad ng bungee jumping, skydiving, pagtawid sa world's scariest bridge at marami pang iba. And pahayag pa ni Will ha, quote and unquote, "This is actually a huge part kung bakit ginagawa ko to, yung mga extreme activities na ginagawa ko. When we go back to that time, sobrang fresh niyan sa memory ko na hindi mo alam kung ano mangyayari and how much time you have left on this earth. And gusto ko lang ipakita na pwede mong i-maximize yung life." Naalala ko just being in the hospital bed and not being able to move kasi I was recovering from surgery and you also don't know if you're going to fully recover. And inamin ni Will na talagang inatake siya ng matinding kalungkutan nang malamang meron siyang stage 3 colon cancer. And paglalahad pa ni Will ha, quote and unquote, "I remember super down and sad na we take things for granted na walking. I remember walking and running na sobrang pangarap ko was to just get out of the hospital and run. And I wanna be able to run someday, but I was filled with chemo. And ang hirap ng chemotherapy, like no matter what I try, I still walk every day, but it got to a point na when you're really deep in chemo, you can't run because your body just can't take it physically." And pagtatapos ni Will ha,
quote and unquote, lagi ako nangangarap na balang araw I can move, I can be in the sun, I'm not gonna be in this hospital and confined. Ipinangako ko sa sarili ko, I'm not gonna let anything hold me back in life. I'm gonna maximize every single moment. O diba? Napaka talaga ng mga handa na si Will na sumabak o gawin ang mga like yung mga normal na ginagawa nating mga tao. And samantala, in fairness naman kay Siana, in fairness naman na ni Siana, ang pagiging singer at performer ng kanyang celebrity mom at singer na si Vina Morales. Pero ang tanong, ngayong 14 years old na ang kanyang anak, payagan kaya siya ng kapamilya actress-singer na pasukin na rin ang mundo ng showbiz na naging tahanan ni Vina sa loob ng ilang dekada. Mismo si Vina ang nagsabi sa guesting niya sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda na magaling din kumanta ang anak niyang magaling din kumanta ang anak nila kay Cedric Lee. And yung pahayag ni Vina tinatanong siya ng mga tao, Siana, do you wanna be in show business? Maybe, yung ganon, so may possibility. So talaga namang open si Vina sa pagpasok ng kanyang anak na si Siana sa mundo ng showbiz. And say ng actress, wala naman daw problema sa kanya kung magkaroon ng interest ang kanyang anak sa mundong ginagalawan niya. Pero kung siya raw ang masusunod as a mother, nais muna daw niya makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak. Wow, check na check tayo dyan mga kachismis. Hindi raw kasi siya nakagraduate dahil pumasok na siya sa showbiz sa edad na 8. Kaya sana gusto niya makapagtapos muna si Siana bago tuluyang sumabak sa pagkanta at pag-aartista. O diba? Ika nga nila mothers knows best. But then, kung ang hiling kasi hindi mo ma-stop, katulad nung sa akin, hindi ako na-stop ng parents ko. Paglalahad pa yan ni Vina sa interview kay Boy Abuda. And panghuling pahayag pa ni Vina, they were there to support me, so I'll do the same thing for my daughter. And cambio naman tayo kina Cesar and Sunshine kasi sabay na ipinagdiwang ng dating mag-asawa na sila Sunshine Cruz at Cesar Montano ang birthday ng kanilang anak na si Sam. Sa Instagram account ni Sunshine, ibinandera nito ang ilang mga pictures kasama sila Cesar, ang kanyang mga tatlong anak na nagkaroon ng birthday dinner. And makikita din na present nandoon sa mismong birthday party ang partner ng aktor na si Cesar na si Kath Angeles, pati na rin ang ilang pang mga kaanak at mga kaibigan. And ayon pa kay Sunshine, maaga silang nag-celebrate dahil may trabaho sila ni Cesar sa mismong araw ng birthday ni Sam. And caption doon ni Sunshine, celebrated Sam Cruz's 19th birthday in advance since both Cesar and I will be out of the country on the 24th. And pagbubunyag pa niya, I will be in Australia while Cesar will be in Canada for work. And di bale, we will make it up to you soon, anak. And I hope you enjoyed your last night's dinner. And we love you so much, Sam. Happy 19th birthday in advance. Ang saad doon sa post sa kanyang Instagram post. And puring-puri natin ang magandang relasyon ni na Sunshine at Cesar pagdating sa parenting at syempre kaisa natin sila sa magandang samahan alang-alang sa kanilang mga anak. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Inaanyayahan po namin kayo muli na bisitahin na ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service, at mapapanood po ninyo ang lahat po ng programa ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po.
At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas. Ngayon, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer kay Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating business news, kay Stephanie Vicente sa ating sports news, kay Leo Magpayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Gayon din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito pong muli si Ben Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!